At ngayon, makakapanayam natin live si Senator Ping Lacson. Magandang gabi po, Senator Lacson. Yes, magandang gabi, Ms. Vicky, at magandang gabi sa lahat ng nanonood at sumusubaybay. Senator, naninindigan po si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin po ang Senate President at hindi raw naaayon sa konstitusyon ang ginawa ng inyong grupo kanina. Ano po? Kailangan daw kasi ng 13 senador para magkaroon ng quorum at para magpatupad ng reorganization ng Senado. Ano pong tugon nyo rito? Yan ang problema kasi ang venue dapat, ang proper venue ng debate sa plenaryo. Monday hinintay namin sila, Tuesday hinintay namin sila, kanina hinintay namin sila. Sa Facebook naman siya nag-i-speech. So paano kami magdidebate kung nasa Facebook siya at kami naman ay nasa plenary? So yun ang problema. So ang realidad, 12 kami, 10 sila, ano yung majority? At this is not without legal basis at saka president. Dahil yung Abilino versus Cuenco, maliwanag na yung 22 kami ngayon. Dahil nga yung dalawa indisposed at sinasabi doon, outside the coercive power of the Senate at hindi makokompel ang kanilang attendance. Yun ang operative words doon sa ruling na yun. Tapos 2015, nung tumawag si Senate President Drilon noon, ang naging base number noon 17. Kasi I think 3 o 4 ay nasa abroad at yung 3 ay nakakulong. So ang naging majority noon nakapag-conduct ng business at nakapag-elect 12. So pinag-aralan namin to kasi kaninang alauna, nung nalaman naming mag-aatin ng session si Senator Chis Escudero, tinawag namin yung aming mga legal staff at aming diniscuss kung ano yung pwede mangyari. At yan na nga yung nangyari. Nag-reorganize kami. Mayroong motion to declare all positions vacant, including that of the Senate President. But we could not yet elect a new Senate President kasi sa Constitution, maliwanag na 13 ang bilang na kailangan. Tsaka kanina rin, sinabi ni Senator Gatchalian na ayon nga sa rules ng Senate, the Senate cannot adjourn for 3 straight days. So to set the record straight, Senator Lacson, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ba ang Senate President o hindi na? Hindi na. Kasi vacated na yung kanyang posisyon. Bakante ngayon ang posisyon ng Senate President. Now, we're waiting for the 13th Senator para makapag-elect kami ng bagong Senate President. Now, if the new minority group makakaproduce naman ng 13, which I doubt, pwede sila mag-elect ng kanilang Senate President. Kaya maliwanag ngayon, 22, 12 kami, 10 sila, at wala kaming session. Unless tumawag ng special session ng Pangulo, hindi kami makapag-elect ng mga bagong officers ng Senado. Pero Senator, kanina po, merong ipinamahagi na sulat nga si Cayetano na nagdeklarang naka-sine die adjournment na ang Senado. Natanggap niyo ba ang letter na ito? Pwede nga bang magdeklara ng sine die adjournment sa pamamagitan ng isang sulat? Hindi, illegal yon. Marami siyang illegal na ginagawa . Kasi unang-una, illegal yung hindi sila nag-a-attend ng session, nagbo-boycott. Dahil mandato namin yan na pag weekdays, 3:00, dapat nag-co-conduct kami ng business, nag-o-open ng session. So kanina, yun ang pinaka-illegal kasi bigla siya nag-declare ng sine die para hindi maituloy yung session kaninang 3:00 na hindi namin sinunod. Kasi ora mismo, noong 3:00 na, saka pa lamang nagdi-distribute ng kalatas, ng sulat sa bawat senador na sine die ng araw. Pero hindi totoo yun. Senator, sa pahayag ng bagong mayorya, bakante nga ang posisyon ng Senate President. Pero hindi pa nyo formal na mailuklok sa pwesto si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian dahil kulang pa po kayo sa kinakailangang 13 boto. Bukod po kay Senator Chis Escudero, meron na bang ibang aanib sa inyong new majority? Yun ang hindi natin alam. As days go by, bago mag-open yung session, yung second regular session sa July 26, mali natin baka maging yung SB 11 na SB 12 na ngayon, maging SB 13, 14, 15. We do not know. So let's see. Senator, yung pagdating kanina ni Senator Escudero, yung naging crucial development para makuha ng inyong grupo, yung majority. Ano ba ang kwento sa likod niyan?
Sino po kaya ang kumausap kay Escudero? Kusang loob niya yan, base na rin sa kanyang pahayag kanina, hindi niya na masikmura yung nangyayari, yung impasse, yung kaguluhan. At kami, nagpapahayag kami ng appreciation at saka yung paghanga sa kanyang concern, sa kanyang pagmamahal sa Senado. Wala siyang hiningi, maski wala siyang kondisyon at nalaman lang namin na siya ay atin ng session kaninang alauna nung kami nagko-caucus, kaming 11. Pero Senator, meron kayang deal na na-workout dito? Ibig ba sabihin nito, ligtas na siya sa mga flood control issue na kinakasangkutan niya? As far as I know, walang kondisyon, basta't kusang loob niya na para mailigtas ang dignidad, ang integridad at yung reputasyon ng Senado, yun ang number one sa kanyang consideration nung nagpasiya siya na sumipot sa session kanina. Katunayan, hindi naman siya talagang totally nag-align sa amin. Ang sabi niya, gusto niya lamang iligtas yung kapakanan ng Senado, kaya siya nag-attend kanina para ma-break yung impasse, para maging 12 kami. Pero Senator, nung kayo po yung pinuno nga ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon nga ng flood control projects, si Escudero ay kasama sa mga pangalang binanggit ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickback nga sa flood control projects. How do you reconcile this po sa kanyang pag-anib sa bagong majority? Well, ang pagsanib niya sa bagong majority ay sarili niyang desisyon. Hindi kami nag-usap tungkol sa flood control. Katunayan, nananatili yung aking rekomendasyon bilang chairman. Dahil nga kinulang ako sa majority signatures, so ginawa ko na lang na progress report ng chairman at pinadala ko sa ombudsman. At hanggang ngayon, nagkakaroon ng preliminary investigation laban sa ibang mga senador, kasama siya. So walang konsiderasyon, ngayon, nasa sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sarili sa nagaganap na preliminary investigation. Kung siya ay sampahan ng kaso ng ombudsman, siguro, kung plunder yan, no bail, makukulong siya katulad ni Senator Jingo Estrada, katulad din ni Senator Villanueva na ngayon, ganun din, undergoing preliminary investigation. So, wala na sa kamay namin yon dahil ako, naipadala ko na sa ombudsman lahat ng ebidensya. All the pieces of evidence, documentary, testimonial, lahat na andun na. At bahala na yung Office of the Ombudsman mag-evaluate. Kasi remember, yung sa akin, yung sa amin, recommendatory yun. Although I will, without getting credit, malaki naman ang naitulong namin. Kaya yung mga sinasabi ng minorya ngayon, na kami raw ay namimili, ako'y namimili at selective doon sa aming gustong irekomenda para makasuhan. Hindi po totoo yun. Kung saan po umabot ang ebidensya, kaya nga po nagkakatampuhan na kami ng aking mga ibang kasamahan na sasangkot doon sa flood control anomalies. Ako po binigyan ng trabaho, sinundan ko lang yung ebidensya at kung saan nakarating, doon ang aking isinabit sa ombudsman. Senator Lacson, may ilang katanungan po ang ating kasamahan dito na si Emil Sumangil. Emil. Senator, magandang gabi po. Sa Facebook post, Senator, ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang binabanggit niya at ang kanyang binibigyan diin, tuloy ang committee hearing bukas, partikular po sa flood control scandal. May binabanggit din po siya, Senator Lacson, na kung hindi raw sila papapasukin, humihingi siya ng suporta sa kanilang mga taga-suporta na mag-prayer vigil na. Meron ho bang ganoong senaryo na posibleng mangyari bukas, Senator Lacson, sir? Hindi ko alam. Depende sa demeanor nila yon. Kung manggugulo sila, meron kaming sergeant at arms na siya mangangasiwa ng orderliness at saka ng decorum dito sa Senado. Sa ngayon, ang sasabihin ko lang, illegal yung gagawin nilang pagsasagawa ng hearing kasi nga vacated na at may bago ng chairman yung Blue Ribbon Committee. Sa ngalan po ni Ms. Vicky Morales at ni Ms. Cara David, maraming salamat at magandang gabi. Senator Ping Lacson. Magandang gabi.